May isang kasinungalingan na paulit-ulit nating naririnig na mahirap ang Pilipinas dahil tamad ang Pilipino. Kung totoo yan, bakit milyong-milyong Pilipinong umaasenso pag alis nila ng bansa? Why are the Filipinos still here when we are losing our jobs and we are doing the same work at lower pay, but they are still in existence and they are still working until this very day? The fact that this Filipino can be paid more and they still employ him, there must be a special reason, otherwise it doesn't make sense to me. Hindi ito kwento ng katamaran. Ito ang kwento ng isang sistemang sinandyang gawing normal ang kakulangan. Hindi ako tamad, sadyang masipag lang akong magpahinga. O sandali lang, bago ka mag-comment ng kasalanan din ng tao yan, isang tanong muna. Kung mayaman ng lupa, masipag ang tao, at tuloy-tuloy ang trabaho, saan napupunta ang sobra? Malaki yung pinagkaliban ng sa loob kami na bubungkan. Hindi namin nararanasan yung ganitong kahirapan. Dahil meron kaming mga pananim na pwede namin na anim para ikabubuhay ng pamilya. Ngayon, nung ginawa ng mga security guard, sinira naman yung aming tirahan. Hanggang ngayon, pati yung 1.33 billion, hindi na pera ng mga magsaka, hindi pa binibigay. Alam mo yung pakiramdam na parang normal na lang ang hirap. Yung tipong di ka na nagugulat, tinatanggap mo na lang. Madalas naiirinig natin to. Mahirap talaga ang Pilipinas. Wala na tayong magagawa, paulit-ulit, hanggang sa naniwala tayo. Pero hindi aksidente ang kahirapan, at lalong hindi ito likas sa Pilipino. Ang kahirapan, ginawa, unti-unti, legal. Isipin mo, natural lang ba talaga ang kahirapan? O meron lang talaga ditong yumayaman? Higit ng Armed Forces of the Philippines, nakakapangisda pa rin naman ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Hindi po makatotohanan yun. Dito po sa Scarborough Shoal, ni isang mga mangingisda po natin, wala pa akong natatanda ang inescortan ng ating mga Philippine Coast Guard. Sabi ko nga, dahil sa sarili nating pangisdaan, ay para tayo mga magnanakaw. Noong dumating ang mga Kastila, hindi sila naghahanap ng mahirap na tao. Naghahanap sila ng kontrol. Kontrol sa lupa, kontrol sa pangalan, uso ang padrino, bentahan ng pwesto, at pangungurakot ng buwis. Hindi para paunlarin ng bayan, kundi para pagyamanin ng iilan. At nung umalis sila, hindi nawala ang sistema. Ipinasa. Ang mga Pilipino ang pumalit, pero pareho ang galawan. Ganito ang nakasanayan. Hindi ito laban sa kapitalismo. Ang problema, kapitalismong minana ang bulok na sistema. Isang sistemang sanay sa palakasan, sa tahimik na kasunduan, at sa paniniwalang mas mahalaga ang koneksyon kaysa sa kakayahan. At dito nabuo ang mas delikadong pamana, ang paniniwala na mas ligtas makisama kaysa magbago ng sistema. Hindi masama ang diskarte, pero kapag ang diskarte ay ginagawa dahil wala kang choice, hindi yan talino. Survival yan. At ang survival, hindi pangarap, hindi rin solusyon. Ang magaling sa sistema, hindi ka nito kinukulong. Pinapagod ka lang. Pagpagod ka na, wala ka ng lakas magtanong. Wala ka ng oras mag-isip kung tama ba yun. Gising, trabaho, commute, uwi, tulog, tapos ulit-ulit. Minsan sa gitna ng pagod, may boses na magsasabi sa'yo, magpasalamat ka dahil may trabaho ka. Parang bawal mapagod, parang bawal magtanong. At kapag nagreklamo ka, parang ikaw pa ang may mali. Parang kasalanan mong mapagod ka. Parang kulang ka sa tiyaga. Parang kulang ka sa diskarte. Kaya ang sinasabi mo na lang, ganun talaga. At doon naging tahimik ang lahat. May ibang bansang sinakop din, inapi rin, sinira rin. Pero may punto na pinili nilang ayusin yung sistema. Hindi lang yung sarili nila. Sa atin, mas natutunan lang natin magtiis kaysa magtanong. Hindi tayo mahirap dahil Pilipino tayo. Mahirap tayo dahil may kumikita kapag nananatili tayong ganito. At habang may kumikita, may gustong manatili ito. Hindi ito galit, hindi ito paninisi. Paalala lang na hindi lahat ng problema, ikaw ang may kasalanan. Kung ginawa ang kahirapan, ibig sabihin, hindi ito permanente. Tanong lang, sino ang may gustong manatili ito?